15,000 piso lamang ang binayad sa kanya, samantalang higit sa 3 bilyon ang kinita ng kanyang pelikula. Ikukuwento ko sa inyo ang kinahinatnan ng aktor na ito. Hindi alam ni Si Xiao ang tunay na kapanganakan niya, ngunit ipinalagay na ito ay ng taong 1944 pa. Taong 1980 nang nadiskubre ng isang direktor na African na si Jamie Uys. Totoo po mga katinagalog ko, ni walang idea itong si Xiao sa totoong buhay ng pamumuhay sa syudad. 3 beses pa lamang ito na nakakikita ng puting Amerikano sa talambuhay niya. Ito ay nang nasilip niya ang kabilang tribo na minsan ay nadaanan lamang niya. Ang kakaibang spelling ng pangalan niya ay dahil sa ito ay ang tunog ng palatak o yung na kanilang ginagawa kapag sila ay nagsasalita. At wala pong katumbas ito sa Ingles na alpabeto. Ang palatak na lengguwahe po ay totoong lengguwahe sa Africa na tinatawag na ang Umswatsi. Kaya naman ang mga kaukulan sa bansang Africa ay ang siyang nagsali na lamang ng dikit na pangalan nito at ang kinalabasan nga ay Xiao at ang kanyang apelido naman ay ang katunog ay Gikaw o ang Kuma. Taong 1981, sumikat ang maigi ang pelikula na inilabas at pinamagatan ito na ang Gods Must Be Crazy. Ito ay umikot sa isang katutubo mula sa Africa at sa boteng bumagsak malapit sa teritoryo ng kanilang grupo. Kasama sa kwento ay ang pagdadala ni Xiao sa bote sa dulo dapat ng daigdig at sa engkwentro nito sa mga mapuputing mga tao na inakala nito na mga bathala. Pagdating ng taong 1984, ang kinita ng pelikula na nilahukan niya ay umabot na sa 5.5 na bilyong piso. Inilabas naman ang ikalawang karugtong ng pelikula ng taong 1989 sa pagkakataong ito sa Hong Kong na napunta ang ating bida. Ang siste ay 3 mga pelikulang aksyon pa ang ginampanan nito bago ng taong 1994 ay tuluyan na nito na nilisan ang mundo ng pelikula. Sa pagkakataong ito ay mayroon na itong sapat na salapi upang patayuan ng bahay na bato ang kanyang pamilya. Pinalagyan pa niya ito ng elektrisidad at mayroon na rin itong dumadaloy na tubig. Nang panahong iyon ay mayroon na rin siyang sariling sasakyan na hindi naman niya kahit kailan natutunan na imaneho. Ayon sa yumaong direktor na si Jamie Uys, siya mismo ay nagmula sa parehong katutubong bayan ni Xiao. Nakita niya ito nang siya ay magbalik doon upang obserbahan lang sana ang pamumuhay pa rin nila. Ayon sa kanya na nang unang bayaran ito ng 15,000 piso ay hinayaan pa nito ni Xiao na liparin ang hangin ang salapi dahil nga hindi nito alam ang tunay nito na halaga. Na mga panahong iyon hindi kilala ang pera sa mga katutubo na katulad niya. Ngunit ayon sa direktor na mabilis itong natuto sa halaga ng pera, kaya naman nang sumunod ikalawang pelikula ay humingi na ito ng bayad na nagkakahalaga ng 1.8 na milyong piso. Bilang pambayad sa pag-arte niya, hindi pa kasama dito ang hiningi nito na mga baka at manok na ibinigay naman sa kanyang tribo. Dagdag ng direktor na likas ang talento ni Xiao pagdating sa pag-arte, ngunit kasama sa ikinumpisal nito na hindi naging maganda ang naging impluwensya sa kanya ng pagiging aktor niya at pakikihalubilo sa mga taong puti na kasama niya sa pelikula. Ayon sa direktor, natuto itong uminom ng nakalalasing na inumin at natuto rin ito na gumamit na ng tabako. Matapos nilang magtrabaho ay muling bumalik si Xiao sa kanilang bayan. Sa matagal na panahon ay wala na ring narinig pa mula sa kanya. Hanggang sa mabalitaan na lamang niya na mula sa kinauukulan na nagpaalam daw ito sa kanyang pamilya na mangunguha lamang ng kahoy na panggatong. Ngunit nagtaka ang pamilya nito na hapon na ay hindi ito bumabalik pa. Kaya naman isinumbong nila ito sa otoridad na siya namang humanap kay Xiao. At nagulat sila nang matagpuan nila ang dating aktor na wala ng buhay. Ayon sa otopsiya, ito palang si Xiao ay mayroong may malubhang karamdaman na tinatawag na ang tuberculosis, na siya naman naging sanhi ng kanyang hindi inaasahan na pagkasawi. Binawian ng buhay si Xiao sa tinatayang 59 na taong gulang.
July ito ng taong 2003. Iniwan niya ang kanyang asawa na si Cora at ang 4 nitong anak na babae at ang 2 pa niyang anak na lalaki. Ayon sa kanyang mga supling na lumisan ito sa mundo na kasing hirap na kung papaanong siya noon ay ipinanganak. Mga katinagalog ko, napanood niyo ba ang pelikula na Gods Must Be Crazy? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.